I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt as your grace. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli po tayong naglalay para po sa ating our daily words of encouragement. Ngayong gabing ito. Tayo po muna yung manalangin, dakilang Diyos, Ama. Salamat muli sa ginawa sa maghapon, sa manaligtas sa kalo, pagpalain niyo po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi, na meron kayong mapulot na motivation, encouragement, and prinsipyo. Tawad din po sa lahat ng asalang pagkukulang, kayo po ang maluwalhati, ilas po lahat ng kinig sa po ng kanilang pamilya. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito na po tayo sa Luke chapter 10, 14 hanggang 23. Ano po? Luke chapter ayan na pong mag-on. Saan po kaya? Wait lang. Ulitin po natin. Luke chapter 11. Ayan na pong mag-flash. Luke chapter 11, 14. Okay, sige. Ako na lang po magbabasa. Ayaw pong ma-flash ano po sa ating screen. Ganun pa man, ay akin pong babasahin, sabi ng Bible, dito sa verse number 14, and he was casting out a devil, and it was dumb, and it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake, and the people wondered. And some of them said, he casted out devils through Beelzebub, the chief of the devils. And others, tempting him, sought of him a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falleth. If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? Because ye say that I cast out devils through Beelzebub. And if I Beelzebub cast out devils, by whom do ye sons cast them out? Therefore shall they be your judges. But if I be the finger of God cast out devils, know that the kingdom of God is come upon you. When a strong man keepeth his palace, his goods are in peace. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor, wherein he trusted, and divided his spoil. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. When the unclean spirit, ayun po, hanggang 23. Okay? So, ayaw pong mag-flash sa ating screen ang ating pong mga binasa. Ganun pa man, ay pag-aaralan po natin, papaliwanag po natin. So, yung sabi ng verse 20 na, the finger of God casts out devils. Okay, kasi inaakusahan po ang ating Panginoon na siyang nagka-cast out ng siya ay Beelzebub. Kumbaga, sa Satan, ang pagkakilala ng mga tao sa kanya, at siya ay nagka-cast out din ng another devils. Pero sabi niya, but if I with the finger of God cast out devils, know that the kingdom of God is come upon you. Yan po ang pamagat natin. Okay, the kingdom of God is come upon you. Yung finger po dyan, daktulos sa Greek word, a finger, by implication, the power of God. Ano po? Yung kingdom naman po dyan ay realm. Okay? So, realm.
Basilea, realm, kaharian sa Tagalog. At tignan po natin, these verses present the confrontation between the kingdom of God and the kingdom of Satan. After Jesus cast out a demon from a man who was mute, the people were divided in their response. Some marveled, others maliciously accused him of working by Satan's power, and still others demanded another sign. Jesus answered their accusation with undeniable logic and declared that every person must choose whose side they are on. So this passage teaches that Christ's power proves His divine authority and demands a personal decision. Okay? So una po dito, mga kapatid, I recognize Christ's power. Sabi ng Bible sa verse 14, and He was casting out devil. Jesus has authority over Satan and every demonic force. Alam po natin, mas makapangyarihan at ang ating Panginoong Jesucristo sa anumang demonic force. Nothing is impossible for the Lord. His works reveal that He is the promised Messiah. Okay? Recognize that Christ alone has the power to deliver people from the bondage of sin and Satan. Itong taong sinapian na ito, yung mute na ito, mga kapatid, pipi na nga, hindi pa sinapian pa ng demonyo, anong kalagayan ang meron siya? Siya ay nasa bandage ng diablo, mga kapatid. Pero when Jesus came, He cast out that devil. He has the power to deliver people from the bondage of sin and Satan. Gaano man po tayo ginugulo ng diablo, mga kapatid, gaano mang kasalanan ang ibinabato sa atin, tinitempo tayo po para mag-yield tayo at magkasala, ganun pa man, we can overcome this sin and Satan's attacks through the power of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Because wala namang panama kumbaga ang diablo sa ating Panginoong Jesucristo. What we must do is recognize Christ's power. So, number 2, reject carnal prejudice or judgment po ang ibig sabihin po niyan. Alright? So, rejects carnal judgment. Sabi ng Bible sa verse 15 and 16, but some of them said, He casted out devils through Beelzebub. Akala nila yung Beelzebub po, isang title po yan ng diablo. Beelzebub. Alright? So, akala nila, paano magka-cast out ng devil? Bakit magka-cast out ng devil yung Beelzebub? Kasamahan niya rin Di ba? So, kumbaga, ang pagkakilala sa ating Panginoon ay Beelzebub. Hindi So, instead of believing, the people accused Jesus of working by Satan's power. So, imbes na maniwala sila, dapat nga matuwa sila kasi nakasaot niya yung devil possess di ba? At naging maayos ang kalagayan niya. Pero akalain nyo, minsan ganun po ang tao Gumagawa ka ng mabuti, masama ka pa. Tinutulungan mo na sila, masama ka pa. Hinahayag mo ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa, masama ka pa. Ganun pa man, tayo pa rin ay dapat paniwalaan natin ang ating Panginoon dahil ang kaisipan niya ay para sa ating pong ikakabuti lagi, mga kapatid. Other demanded another sign despite witnessing a miracle. Gusto pa nilang makakita ng ibang sign na siya nga ang Messiah. Gumagawa na nga siya ng miracle Hindi po kayang gawin ng tao na ginagawa ng Panginoon. So gusto lang po nilang akusahan. Kaya tayo po, mga Kristiyanong sumusunod sa Panginoon, marami silang nasasabing against us, ina-accuse po tayo. Hayaan lang natin sila. At ang Diyos po ang kasama natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Unbelief often rejects clear evidence because of a hardened heart. Yan po. Rather than lack of proof. Alright? So, nire-reject nila, hindi sila naniniwala at nire-reject nila ang clear evidence naman ng kanyang mga miracle. Dahil po, pinatigas ang kanilang puso. Matitigas. Kaya ang kanilang response ay ni-reject nilang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon, nang tayo po nakarinig ng ebanghelyo niya, hindi po natin siya ni-reject, kundi tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, kaya tayo nakakatiyak ng langit.
O kaya tayo nakatanggap ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, at tayo ay naging anak ng Diyos because we believe Christ. Di ba? Hindi natin rineject. Pero yung mga tao ay rineject pa nila dahil sa kanilang judgment na hindi maganda. At number 3 lesson po dito, reason to Christ's wisdom. Alright? So Jesus answered with sound logic. Sabi ng Panginoon, a divided kingdom cannot stand. Kasi kung ako ay Beelzebub, tapos ika-cast out ko yung devil, ina-atake ko yung kasamahan ko. Paano kami tatayo? Paano titibay ang aming kingdom nung kina-cast out ko siya? So pinapakita ng Panginoon sa kanila na hindi pwede na ako ay kasamahan ni Satanas. Kasi hindi kami tatayo kung kami. Di ba? Satan would not destroy his own kingdom. Totoo yan. Paano kung siya ay Beelzebub? Paano niya itatayo ang kanyang kingdom? So Christ's miracles prove that the kingdom of God has come. Sabi doon sa yung pong natin. Yung pamagat po natin. So hindi ko pasamahan sila sa Satanas kasi the kingdom of God has come. Di ba? The kingdom of God, the finger of God has come. Yung kapangyarihan niya. Alright, so God's truth is reasonable and stand up to honest examination. So, totoo po yan. Kaya nga, Christ, napakatalino Christ wisdom. Kaya, napaniwala niyo mga tao, hindi ako Beelzebub. Ako ang kakaiba ako sa kanila. At ako ay sa Diyos. Kasi the kingdom of God has come. Number 4 po, realize Christ's victory. So, the strong man represents Satan. But Jesus is the stronger man who overcomes sin. Mabasa niyo po kanina, di ba? Dito sa verse 21 and 22, the stronger man has overcome him. Di ba? Kaya nga po napakahalaga na meron tayong pagkakilala sa Panginoon. Maybe Satan is strong, but pagkasama natin ng Diyos, He is stronger than Satan. We are winning. We always win, mga kapatid. Alright? Christ defeated Satan through His authority, His cross, and His resurrection. Talo na ang diablo. Kaya nga, if you are on the Lord's side, you are on the winning side. Alright? So, lagi tayo dapat manatili sa side ng Panginoon, sumunod sa Kanya, at maging tapat sa Kanya, sapagkat nakasama po natin sa mga kapatid. Alright? So, He is able to rescue those held captive by sin. Ang Diyos po ay able to rescue those held captive by sin. Kaya nga tayo nandirito, nangangaral ng Ebanghelyo, katulad po kanina, may na-witnessan po akong dalawa na estudyante, grade 11 students, at tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, tiyak nyo ba sa langit kayo? Hindi pa. Alright, nais nyo po bang makatiyak? Oo. So, in-explain ko ang gospel, tinanggap nila ang Panginoon, we are rescued. God is able to rescue those who held in captive by sin through us, mga kapatid. Kaya magpagamit lang po tayo sa gusto ng Panginoon para sa atin. So, victory over sin and Satan is found only in Jesus Christ. At panguli po, respond with commitment. So, dito sa Luke chapter 11 verse 28, He that is not with me is against me. Alright? Kasi ang hello brother Melchor Tablit dyan sa Cagayan, magandang gabi sa'yo. Alright? And shout out brother Melchor Tablit. Okay. So ngayon ay he that is not with me is against me. Sabi ng Panginoon. Kaya siguraduhin mo nakasama mo ang Panginoon. Kasi kung ang mga tignan niyo po, yung mga wala sa Diyos, talagang galit sa mga Kristiyano. Kahit ngayon mga nagbabackslide, galit na sa kapwa nila Kristiyano, ang church nila, galit na sila. So, they that is not with me is against me. So, respond with commitment. There is no neutral position regarding Jesus. Whether it be you are on the Lord's side or you are on Satan's side. Every person either follow Christ or opposes Him. Diba? Christ called for wholehearted commitment, not mere admiration or indifference. Hindi lang po gusto ng Panginoon na ina-admire natin siya, at kundi tayo talaga ay wholehearted committed
para sundin ang kanyang call sa ating buhay. Sa ating pong principles of God, mga kapatid, Jesus rules and Satan is under his rule. Wala naman pong magagawa ang diablo sa ating Panginoon. There is no battle, number 2, that Jesus cannot win. If you are on his side, you are always on the winning side. Okay? So let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, manatili ang encouragement at mga prinsipyong ito upang lagi namin maalala na nasa side niyo po kami. And we are not against you, but we are with you. I-bless po lang nakikinig na tunay nga na magkaroon ng wholehearted commitment po sila na sumunod maglingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Muli magandang gabi sa lahat ng nakikinig, live or replay dyan po sa Batak, sa Pangasinan, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Asia, sa Korea, or of course sa Amerika po. Ang Diyos po ang magpala sa atin lahat. Ganun din po dyan sa Pandakan, Manila, sa Abra, at mga magli-replay pa po. Ang Panginoon po ang magpala sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless you all. I love you.